iko-konsulta ko lang po. May nangyaring argument sa isang private group chat naming magkakaibigan. Tapos, may nag-screenshot at ipinakalat sa ibang tao. Maaari bang magkaroon ng legal consequence ang ganitong pag-share ng private conversation? Sino-sino po ang maaaring maging involved at maaaring kasuhan? Kasama po bang madadamay ang members ng group chat na iyon? Ayan, ang ganda ng tanong, Miss Annie. Sige, Attorney Noel. Mga Marites. Una sa lahat. Yes. Una sa lahat, Carl, meron tayong tinatawag na Data Privacy Act. Ibig sabihin, kung ano man yung napag-usapan nyo sa isang chat group, ay hindi pwedeng i-release kasi yun po yung personal data ng bawat isa. So, anong ibig sabihin dito? Kapag walang consent ang isa para i-tiwalat ang agreement, ang napag-usapan dito po pwedeng ma-charge yung nagsiwalat. So kung sino-sino ang pwedeng liable, yung nag-share. Yung mga ibang tao na wala namang involvement sa pag-share, nabasa lang nila, halimbawa, hindi sila liable. Ngayon, isa pang pwedeng kaso other than violation ng Data Privacy Act ay itong tinatawag nating cyber libel, no? Kung halimbawa biglang yung palang laman ho noon ay defamatory, nakakasira sa honor, respect ng tao, reputasyon, ay yung taong nag-share ho noon ay pwedeng makasuhan ng cyber libel. So marami ho pa tayong, meron din tayong provision sa Civil Code, yung privacy law, pwede mo rin i-charge doon. Yung katulad ng sinabi kong human relation provisions ng Civil Code na all-encompassing, po pwede ka rin mag-charge ho doon. So si Carl, pag-aralan mo, tignan mo mabuti kung ano yung contents nung yung mga chat nyo. At kung shinare lang, no, medyo delicate yung information doon, papasok lang, pwede siyang pumasok ng violation ng Data Privacy Act. Pwede mo siyang kasuhan. Ang kakasuhan mo dito, yung nag-share. Kung yung contents ng information ay mayroong defamatory statements na masisiraan ka dahil ikaw yung involved, lumalabas na kahit na hindi direct pero ang effect ko nun ay paninirang puri sa reputasyon mo at honor bilang tao, pwede mo siyang kasuhan ng cyber libel po. Loud and clear, Attorney Dot. Thank you so much, Attorney Noel. Attorney, wala na tayong oras pero napaka-interesting itong mga tinalakay natin, mga legal issues na ating napag-usapan ngayong hapon. Attorney Noel Valerio ng MCGI Law Center, thank you once again. Maraming salamat po. Thank you. Salamat Thank po you very much, Attorney Noel. Opo, napakalinaw po ng inyong kasagutan. Opo, ngayon meron lang ako, Miss Annie, siguro gustong idagdag lang na konti, no? Miss Annie, bakit ba nagkaroon ng Data Privacy Act? Kasi Miss Annie, lahat po tayo may karapatan po sa privacy. Provided po yan sa Constitution at saka sa Civil Code. Kaya pag meron po na nag-violate ng iyong privacy, right to privacy, pwede kang makasuhan. Kaya mag-ingat po kayo. Lahat po ng nanonood sa atin ngayon, dapat po ninyong tandaan yan. Hindi pwedeng basta-basta kayo na nag-share ng mga private documents, private messages. Miss Annie? Warning you people, ha? Warning sa inyo, huwag niyo gagawin yan. You will be in trouble. Papasalamatan ko rin yung mga kasama ko po sa opisina, Dagan Kaiko, Balasbas and Associates Law Offices, dyan po sa Ermita, Manila, na sila po ang nagre-research po para sa atin. Thank you very much. If you liked or learned from this video, please click subscribe.